Magandang araw po sa ating lahat. Ako po muli si Brother Luis ng CLF na Botas. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po muli si Brother Luis ng CLF na Botas. At ngayon po ay nasa ika-33 yugto na tayo ng ating CLF 40 days and 23 days fasting for the nation. At ngayon po ay may tema tayong ang aking kamangha-mangha at karanasan sa kabutihan at katapatan ng Lord. Ngayong gabi po ay ating pag-uusapan ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa aking buhay at kung paano ako binago ng Diyos. Maaari po nating basahin ang aklat ng 2 Korinto 5:17 na ang sinasabi ay kaya't kung sinong nakipag-isa na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip na palitan na ito ng bago. Bago yan, manalangin po muna tayo. Salamat po, Ama, sa oras na ito, Panginoon, at itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon, at kayo po ang manguna, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, at ang mga salita mo, Panginoon, ang siyang mamutawi sa aming mga buhay, Panginoon. At naway ang bawat mga salita na aking bibigkasin, Panginoon, ay maging pagpapala sa bawat tao, Panginoon, na makakaparinig, Panginoon. At naway matanim sa aming mga puso't isipan, Panginoon, kung gaano ka kabuti, Panginoon, sa aming mga buhay. Ang nais mo, Panginoon, ang siyang masunod sa aming mga buhay, Panginoon. O kaya't, Panginoon, ang mataas na papurit pagsamba ay ibinabalik namin sa inyo, Panginoon. Amen. Kung ating mababalikan ang mga sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, na ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago nang nilalang at wala na ang dati niyang pagkatao, at ito ay nabubuhay na bagong nilalang at nabubuhay na rin hindi para sa kanyang sarili, kung hindi para sa Diyos na kanyang pinaglilikuran, at tinatalikdan na din ang mga makamundong bagay na kung saan tayo ay nagkakasala o kung saan tayo ay nabubuhay sa mga bagay na maaaring magamit ng kaaway upang tayo magkasala at mahiwalay sa ating Panginoong Diyos. Katulad na lamang sa kung anong mayroon buhay ako noon at paniniwala na nasapat na yung kaalaman na naituturo at naririnig natin sa simbahan. At sapat na rin yung nakakaalala tayo sa Panginoon Diyos, sumasimba tayo, lumuluhod tayo sa mga gawang tao na kung saan yun ang sinasamba natin sapagkat hindi natin nalalaman na ang kabutihan ng Panginoon Diyos ay parating sumasa atin at katapatan niya gayon man tayo ay nagkakamali at nagkakasala hanggang sa darating ka talaga sa punto ng buhay mo na isipin mo wala ka ng Diyos, wala lang naniniwala sa iyo dahil sa mga pagkakamaling nararanasan natin, dahil sapagkat nauna sa atin ng mga pansarili nating kaisipan na kung saan ito ay makamundong bagay na kung saan iniisip ng marami na kapag graduate ka, na kapag tapos ka, magkakaroon ka ng magandang buhay, magiging maunlad ang buhay mo. Ngunit batid sa kaalaman ng karamihan na ang tunay na pagiging successful ay yung may Lord sa buhay at hindi yung umaayon sa mga makamundong bagay na kung saan nagtataglay tayo ng iba't ibang kakayanan o skills, talent na pinapatunayan ng mundong ito sa pamamagitan ng mga papeles, dokumento, tulad na lamang ng mga diploma, training sessions, at iba pa. At gayon din yung nangyari sa akin noong mga panahong inakala ko na lahat magagawa ko, inakala ko na lahat kakayanin ko, kaya ko mabuhay mag-isa sapagkat sinasabi ko naman sa sarili ko na hindi ko kailangan ng tulong ng iba kasi kaya kong mabuhay nang wala sila. Kaya kong pagtrabahuhan kung anong meron na dapat meron ako para mabuhay ako, para maging successful ako. Parati ko sinasabi noon na I want to be number 1. I don't want to be number 2, number 3. Yung ultimo kahit dapat pangalan mo, pagtrabahuhan mo. Yung dapat yung kahit pangalan mo, pagtrabahuhan mo. Para lang masabing belong ka sa family mo kasi nabibilang ka sa pamilya na
talagang may tinapos or mga pamilya na professional, ulit-ulit na lang sa loob at labas ng paaralan, makakasalamuha mo yung tao na ikukumpara ka sa mga kapatid mo, na bakit sila ganito, bakit yung kuya mo, bakit yung ate mo ganito, bakit ikaw hindi. Yung puntong ganun na talagang mapapaisip ako sa sarili ko na dapat galingan ko pa sa pang-araw-araw. Dapat mas higitan ko pa kung ano yung meron sila. Kasi lagi na lang akong nakukumpara sa kanila. Paano ako magiging bilong sa kanila? Sana ako na lang sila. Sana gano'n lang din ako katalino tulad nila. Hindi tulad ko na ipagmalaki yung parang darating ka sa punto na nakakaiya ka. Yung mga kapatid mo is nasa top notcher talaga since elementary to high school. And yung mga panahon na yun is ang alam ko lang is mapasok sa top para masabing bilong ako sa kanila. Para masabing, uy, pamilya din naman nila ako. Uy, bilong ako sa kanila. Dumadating din ako sa punto na yung magkakaroon ako ng self-pity na bakit sila ganito, bakit ako ganito lang. Tapos dumarating pa sa punto na kinu-question ko si Lord. Lord, anong klaseng Panginoon ka? Bakit sa kanila binibigay mo, parang ako lagi yung pinagkakaitan mo? Ano bang meron sila na wala ako? Yung puntong ganon, tapos dumating din ako sa punto na para sa lahat or para sa napakaraming tao, isa yung pagkakamali. Pero para sa akin, ng mga panahon na yon, yun ang kaisa-isang bagay na ginawa kong tama sa buhay ko. Yun yung nagkaroon ako ng anak. Yung ilang beses kong pinaglaban sa pamilya ko or sa sarili ko, maging sa ibang tao na hindi ko kailangan maging professional, hindi ko kailangan maging katulad nyo para lang masabing isang mabuting magulang ka. Mas pipiliin ko magpasailalim sa mundong ito at magtrabaho para lang mabuhay yung magiging anak ko or yung anak ko. Dumating ako sa punto na napaisip din ako na gusto ko yung mga makukuha ko is manggagaling sa akin. At gusto ko yung ibibigay ko para sa anak ko hindi manggagaling sa pamilya ko sapagkat alam ko naman na sobrang laki ng galit sa puso ko dahil puro na lang inggit, puro na lang ganto, bakit sila ganto, bakit ako hindi. Hanggang siguro dumating sa punto na naisip ko na magtrabaho na, talikuran na kung anong buhay binata meron ako. Tapos dun ko na-realize na totoo si Lord, totoo sa buhay ko si Lord. At never niya akong kinalimutan kahit dumating ako sa punto na nakalimutan ko na siya. Never niya akong iniwan. Kasi ulit akong nalalangin, Lord, baguhin mo ko, palitan mo kung anong buhay meron ako, ialis mo ako sa buhay na meron ako. Hanggang nagdasal din ako na tulad ng, Lord, kailangan ko ng trabaho. Lord, yan to. At sa panalangin na yun, lagi ko sasabi, Lord, bakit hindi mo binibigay? Anong klaseng Diyos ka? Minsan na nga lang humingi sa'yo, hindi po binigay. Pero nung time na yun, hindi ko talaga ma-realize kung bakit hindi na ibinibigay. Pero nagugulat na lang ako na nag-apply ako as fast food crew sa Mang Inasal for 6 months. And then, at the same time, nag-aaral ako. And then, na-realize ko na kulang pa yung sinasahod ko. Hindi sapat para sa isang pamilya. And then, na-realize ko na lang na kulang pa to para sa isang pamilya. Nilakasan ko yung loob ko, nag-apply ako sa call center. Let me say, nasa 21 times before ako na-hired as a call center agent. And yet, at the same time, pinagsabay ko siya before na nag-aaral ako sa umaga, pagdating ng tanghali, pupunta ako ng store para magtrabaho sa fast food crew, pagdating naman ng gabi, call center agent until 5 a.m. tapos gigising na naman ng 6, papasok ng 7. Yung routine ng buhay ko is paulit-ulit na lang. Aral, trabaho, trabaho, aral, trabaho, trabaho. Nakakalimutan ko na yung pamilya ko. Nakakalimutan ko na kung para saan ako nagtatrabaho. Nakakalimutan ko na sino yung dahilan ng pagtatrabaho kong yun para kanino yung ginagawa ko. Kasi ang isip ko na lang is yung makamundong bagay na kung saan is kumita ng pera. Kasi kung walang pera, hindi ka mabubuhay.
Nakalimutan ko yung Diyos na sandigan ko, yung lagi kong nilalapitan kapag wala na akong matakbuhan. Naaalala ko lang siya kapag may kailangan ako. Pag andyan yung kailangan ko, wala na naman. Hanggang sa dumating yung araw na, hanggang sa isang araw, dumating sa punto ng buhay ko na na-realize ko yung bagay na to. Namatay at nabuhay siya para sa akin. Yun na yung parang naging turning point ko na sinabi ko sa sarili ko na handa na akong talikuran kung anong meron ako. Handa na akong iwan yung mga bagay na nakamtan ko, na alam ko naman na hindi ko madadala sa hukay. And yun na rin yung turning point ko sa buhay na siguro tanggapin ko na dapat yung sinasabi sa akin ng Lord. At dahan-dahan na akong sinusubok ng kaaway. Andun na yung punto na naghiwalay kami nung nanay ng anak ko. Gawa na rin siguro na hindi ako nilagay doon ni Lord kasi alam ni Lord na hindi yun yung nararapat sa akin. And then, bumalik ako sa pamilya ko. At nung pagbalik ko is, yung pakaramdam ko is parang wala lang. Dadaan ako, hindi nila ako kasapin. Literal na I become no one. Yung wala akong pamilya, wala akong makausap, ni kaibigan, wala akong pupunta sa bahay. And then one time, na-realize ko na, sabi ko, maybe it's time to stop and accept Jesus Christ to my life. Then I was praying for myself na lang na Panginoon, tulungan mo ako, ialis mo ako sa ganito, sapagkat napapagod na ako, hindi ko na alam yung gagawin ko, umiyak ako. And then, sinabi niya sa akin, halika, umalis ka dyan, dalawin mo ko, pumunta ka sa bahay ko, at makikita mo kung ano yung halaga mo. And then, syempre, iniisip ko, paano ako pupunta sa bahay ng Lord? Paano ako makakapunta kay Lord? Hindi pa naman ako patay, buhay pa ako, nandito pa ako sa mundo. Then, one time, may kaibigan ako na childhood friend ko talaga na in-invite ako. Noong mga time na yun, syempre, matagas pa ako. Ayoko pa sumama kasi sabi ko, boring dyan, nakakatamad dyan. Kasi, yan yung alam kong tama. Sabi ko, mali yan kasi dapat nagsisimba tayo, dapat dun tayo sa kung anong kinalakihan natin. Kung anong reliyon natin. Then sabi niya, subukan ko muna. Umattend ako. And then, attend lang ako, prayer meetings, dalo lang ako. Until dumating na rin sa point na yung jowa niya na yung nangungulit sa akin na, uy, attend ka naman, punta ka naman minsan ganito, dalaw ka naman ulit. Then, yung akala ko, sinorender ko na kay Lord yung buhay ko. Then, dumating sa punto na sinubok uli ako ng kaaway na nag-chat uli yung nanay ng anak ko na nakikipagbalikan niya daw, ayusin namin, buuin namin yung pamilya. And, yun, umaatin na ako sa prayer meeting pero tinalikuran ko uli si Lord at sinabi ko na babalik ako dito kapag worthy na ako. Babalik ako dito kapag naayos ko na yung sarili ko. Umalis ulit ako, naipagbalikan ako. And then, dumating sa punto na nahirapan na naman ako. Sinabi ko, Lord, ayoko na talaga. Papagod na ako, ialis mo na ako dito. Kung anong gusto mo, susundin ko na. Yung literal na mindset ng bata. Na pag napapagod, nahihirapan, gusto nang alis, ayaw ng hirap, gusto puro saya lang. Dumating ako sa punto na yan. Then pagbalik ko, para uli ako nag-back to zero. Wala na naman naniniwala sa akin. Gigising na naman ako sa isang umaga na hindi ako papansinin ng magulang ko dahil wala akong narating sa buhay. Para sa kanila, napakawalang kwenta kong tao. Kasi wala akong tinapos. Hindi ako tulad nila na may mga diploma, may tinapos sa buhay, may narating sa buhay, natupad yung mga pangarap nila. Samantalang yung kapatid nila, samantalang ako, na walang tinapos, nagkaanak. Then,
Pagbalik ko, hindi ko ma-imagine na babalik din yung kaibigan ko na yon. At ginamit uli sila ni Lord para tawagin ako. Para papuntahin ako kung nasan yung tahanan ng Panginoon Diyos. Sa pagbalik na yun, sabi ko, okay, sige, aatin ako. Pero hindi pa rin ako naniniwala. Hindi pa rin ako magpapalit ng reliyong meron ako. Hanggang sa umattend ako ng prayer meeting, umattend ako ng Sunday. Maybe siguro twice, umattend ako ng Sunday. Then, may isa pang ginamit sa Lord na nag-convince talaga sa akin na sabi ko oras na. Kasi yung kaibigan ko parang duda pa ako na sabi ko hindi ganito, duda na ganyan. Sabi ko in-invite niya lang ako, gusto niya lang makakuha ng kaluluwa para sa Lord. Sabi ko, sige sama lang ako. May kinig lang ako. Then one time, may isa talagang ginamit sa Lord sa loob ng church para talaga maghayag ng kanyang mga salita. Then one time, in-invite uli ako ng friend ko na mag-bike and then kasama nga nila yon. And then nagsalita sa akin yung tao na yun. Sabi ko, iba to. Sa palagay ko, hindi siya yung nagsasalita rito. Sa palagay ko, si Lord na. Sa time na yun, iba yung presence niya eh. Alam mo yung nasabi ko sa sarili ko na hindi magloloko tong taong to. Seryoso to eh. At hindi nagbibiro to kasi siya mismo binago ni Lord yung buhay niya eh. And pareho lang kami pinanggalingan. Parehong paniniwala pero yung tao na to, grabe yung pagbabagong ginawa ni Lord sa kanya. Sabi ko, time na rin siguro para maniwala ko, para tanggapin ko si Lord sa buhay ko. Then, after ng ride sa amin na yun, bumalik ako, nag-serve ako. Nagtuloy-tuloy na. And, dumating na sa punto na nagkaroon din ako ng ministry. Sabi ko, Lord, thank you kasi inalis mo yung meron ako. Nawalan ako ng pamilya. Pero, pamilya din yung binigay mo. Nagkaroon ako ng CLF family. Tumanggap sa akin. At kung nasan ako ngayon. At then, dumating din na tinanggap ko talaga si Kristo ng buong sa puso ko. Yung wala nang pagdududa. Wala nang halong na ba, paano mangyari pag naging ganito, paano pag ganyan. Talagang pinagkatiwala ako na kay Lord. Tumanggap ako ng bautismo. Doon ko na-realize na kapag sirang-sira ka na, binago mo yung sarili mo, walang mangyayari sa'yo, babalik ka talaga sa kung anong buhay meron ka noon. Kasi ang tao is, likas sa tao yung makasalanan. Pero kapag yung dumating ka sa punto na lumapit ka kay Lord, inalay mo kung anong meron ka, inalay mo yung pusong basag mo, si Lord na yung bahalang magpuno nito. And talagang masasabi mo, the Lord will provide. At hindi siya nagkulang. At isa yun sa nasaksihan ko sa buhay ko na mula nung tinanggap ko si Lord, nakilala ko yung totoong Lord, never siya nagkulang sa akin. Laging may pinapadala siya or may ginagamit siyang tao para ma-provide yung pangangailangan ko. At ang lagi lang pumapasok sa isip ko na unahin natin ang kaloob ng Diyos at tayo makakaasa na ang katapatan niya is hindi talaga magbabago. Maging sa gamitin ka ni Lord para sa tao, yung talento mo, yung kung anong meron ka, ibibigay mo para sa ibang tao. Lalo hindi mo na iniisip paano yung ganito, paano yung ganyan. Ang iniisip mo na lang si Lord na yung bahala sa'yo. Kasi center na ng buhay mo si Lord. At kapag nangyari yon is handa ka na rin talikuran yung mga makamundong bagay. Although nagkakamali tayo, pero hindi na yung para magkamali na pagsisihan pa natin kasi ganito, ganyan. Yung tipong pag nagkamali tayo, no, Lord, patawarin mo, Lord, hindi maulit. Talagang hindi na natin gagawin kumpara nung mga nakaraang buhay natin na pag nagkamali tayo na, Lord, patawarin mo ako ganito. Tapos babalik na naman tayo, magkakasala na naman tayo. Yung kapag tinanggap mo na kasi si Lord, talagang bagong nilalang ka na eh. Wala na yung lumang pagkatao mo eh. Pero, hindi pa rin natin maiiwasan. May mga tao pa rin talagang nasusubok sa kakayanan natin.
at sa kung anong meron tayo para tayo subukin para tayo makakuha ng kaaway. Pero dahil meron tayong Lord sa buhay natin at malakas ang ating pananampalataya, hindi nila tayo makuha. Kaya nararapat lamang na unahin natin ang Panginoon Diyos at magtiwala tayo sa kakayanan na meron ng Panginoon Diyos, sapagkat hindi tayo bibigoin ng Panginoon Diyos. At hindi magkukulang ang Panginoon Diyos sa atin. Gayon man siya ay nakakalimutan natin, pero hindi niya tayo makakalimutan. Ayun lang po, naway may natutunan kayo sa aking binahagi. Maraming salamat po. At ngayon po ay umusad naman tayo sa closing prayer. Dalangin ko po kayo, Panginoon, na kayo pong manguna at kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Pagkagamitin niyo po kami, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na alam namin kung ano yung kaya mong gawin sa aming mga buhay, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, at sa natapos kong devotion, Panginoon. Panginoon, dalangin ko rin po, Panginoon, yung bansang ito, Panginoon, na maibigyan niyo po ng kaalaman, karunungan, Panginoon, yung mga namiminuno sa bansang ito, Panginoon. Panginoon, kayo na rin po maguna sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Panginoon, dalangin ko rin, Panginoon, ang aming sambahan, Panginoon. Kayo na pong mag-ingat, Panginoon. Pagkabalutin niyo kami ng banal mong dugo, Panginoon. Pang sa gayon, Panginoon, mas marami pa kaming kaluluwang makuha at madala sa inyo, Panginoon, sapagkat napakarami pang tao, Panginoon, ang hindi nakakapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. Pagkagamitin niyo pa po kami, Panginoon, upang ma-reach out sila, Panginoon. Gayon din, Panginoon, pinapanalangin ko, Panginoon, yung aming ministeryo, Panginoon. Naway bigyan niyo kami, Panginoon, ng karunungan, kaalaman, Panginoon, at upang hindi manguna sa aming mga puso, Panginoon, ang kayabangan, Panginoon, kundi manguna sa aming mga puso, Panginoon, ang paglilingkod at pagnanais namin na paglingkod sa iyo, Panginoon, at magawa namin ng tama ang aming ministeryo, Panginoon, ng hindi na pangingibabawan ng pansarili namin kaalaman, kundi ang tanging nais mo, Panginoon, ang siyang nagaganap sa aming mga buhay, Panginoon. Yun lang po ang aming dalangin, Panginoon. At ibinabalik namin sa inyo, Panginoon, yung mataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.